apat na aplikante na lamang ang nakaraos sa ikatlong pagsusulit. Sa wakas, isa-isa na rin silang nakalabas sa Trick Tower at nakalanghap ng sariwang hangin matapos makulong ng ilang araw. Sa inyong lahat na nakalabas ng Trick Tower, binabati ko kayo. Ngayon, ang pang-apat at ang panghuling pagsusulit ng Hunter exams na lamang ang natitira. Dalawa na lang. Ang susunod na exams ay magaganap sa islang nakikita nyo doon, ang Zevil Island. Ano kaya yun? Bago tayo magtungo sa Zevil Island, kailangan nyo bumunot ng numero. Para saan daw? Bakit? Para saan pa? May number na kami, di ba? Para malaman kung sino ang tatargetin nyo, ang kahon na nakikita nyo ay naglalaman ng 24 na card. Sa bawat card, may makikitang numerong nakasulat. Mga numerong yon ng bawat isa sa inyo. Bubunot kayo ng card ayon sa pagkakasunod-sunod na pagdating nyo sa ibaba ng tore. Lumapit na ang unang nakatapos. Okay, ako na susunod. Sa wakas, ako naman ngayon. Uy, kinuha tanong lang. Ano? May sinabi siya tungkol sa mga magiging target. Ibig sabihin ba nun kailangan na maglaban-laban tayo? Oo, malamang ganun nga. Hindi ko pa naiintindihan kung para saan to. Pero dapat may style dyan sa pagbunot eh. Huli ka! Lahat kayo may card na, tama? Ngayon, maaari nyo nang tanggalin ang seal na nakalakip sa mga card nyo. Ang nakikita nyong numero ang inyong target. Kanina, nirecord ng kahon na to kung aling numero ang nabunot ninyo. Kaya hindi kayo pwedeng makipagpalitan ng numero ng target sa iba. Basta't natatandaan nyo na ang numero ng target ninyo, pwede nyo nang itapon ng card kung gusto nyo. Ang dapat ninyong gawin ay nakawin ang ID number ng target ninyo. Yun lang ba? Hindi naman pala natin kailangang patayin. Nasa inyo na kung paano nyo kukunin ang ID ng target ninyo. Ibig sabihin kung kinakailangan, pwede nyo rin itong kunin mula sa bangkay nila. Para sa akin, mukhang yun nga ang pinaka-epektibong paraan. Pwede rin hingin ng maayos. Tumigil ka ba? Hunter ka ba o duwag? Makinig ng mabuti. Kapag nakuha ninyo ang ID number ng target na nabulot ninyo, 3 points ang katumbas nun para sa inyo. Kapag naitago ninyo ang sarili ninyong ID number, 3 points din yon. Ang ibang mga ID number na hindi kasama doon, 1 point lang. Kakailanganin nyo ng kabuuang 6 points para makaabante sa sunod at huling pagsusulit ng exams. At dapat makalikom ng mga ID number na may kabuuang halaga na 6 points sa loob ng panahon na ibinigay habang kayo ay nasa Zevil Island. Yun ang mga kondisyon na kailangan nyong tuparin para makapasa sa Phase 4 ng Hunter exam. Malugod ko kayo tinatanggap dito ngayon kayong mga nakapasa sa Phase 3 ng Hunter exam. Ako nga pala magiging guide ninyo habang kayo nandito. Kung sa kayo lahat, ako si Kara. Huwag may inip ha, aabutin lang naman ang biyahe natin sa Zevil Island ng mga 2 oras. At alam nyo ba, lahat kayong 24 na aplikante dito ay agad namin tatanggapin sa Hunter exam sa susunod na taon kung gusto nyo ulit subukan. Ang galing, hindi ba? Kaya kung bumagsak lang kayo ngayon, huwag kayong malulungkot. Pwede nyo naman uling subukan sa susunod na taon. Ang seryoso naman ng mga ito. Dito pa lang, ramdam mong nagsimula na ang laban. Oo nga. Tinanggal na lang lahat ng mga ID numbers nila. At
magtatatago para hindi sila makilala. Ang dadaya. Sa 2 oras na biyahe papunta sa Devil's Island, malaya kayong gawin ang anumang gusto ninyo. Sige, iiwan ko muna kayo. Mag-enjoy lang kayo dito sa barko. Halimbawa lang, ipagpalagay na natin ikaw ang target ko. Hindi kita pagbibigyan porket magkakilala tayo. Dapat lang naman yon. Ganon din ang gagawin ko kung ikaw ang naging target ko. Walang kaibigan dito. Sabihin mo nga sa akin, ako ba ang target mo? Sabi mo halimbawa lang, di ba? Oo nga. Sabi ko nga yun eh. Yun lang yun. Huwag kang praning dyan. Hindi naman ikaw ang target ko. Natakot ka na. Yun naman pala eh. Halimbawa lang talaga yung kanina, hindi ikaw ang target ko. Uy, ha? Musta naman? Kaninong nabunot mo? Ikaw, Kilua. Secret. Huwag ka mag-alala. Hindi number mo nabunot ko, kaya okay, Gon. Hindi din ikaw ang target ko, Kilua. Ano, sabay tayo magpakitaan ng number? Sige ba? Ready, go! Oh, di ba si number 44C? Seryoso? Ang saklap niyan, humalas mo naman. Oo nga eh. Number 199? Sino naman yun? Hindi ko alam, akala ko nga alam mo eh. Hindi. Malamang kung sinong mahihang aplikante lang to kasi hindi ko napansin yung number niya eh. Pagkatapos magbunutan, sinubukan kong hanapin kung kanino to. Pero tinago na ng karamihan yung mga number nila. Ang duduwag lang, di ba? Oh. Gon, May sinabi ka ba? teka, excited ka ba o takot ka? Hindi ko masabi. Siguro, pareho. Kung harapang laban ng pag-uusapan, alam ko naman na wala akong kahit konting pag-asa sa kanya. Pero, kailangan ko lang naman nakawin ng ID number niya, kaya sa tingin ko, malaki din ang pag-asa ko kahit paano, di ba? Oo. Nararamdaman ko na magagawa kong kunin ang number niya. Kaya naman, lalo na akong kinakabahan. Hindi ako basta susuko. Tama yan. O paano, good luck na lang sa atin. Huwag ka mamamatay, Gon. Oo! Ikaw din, Kilua! Kumusta? Nakapag-unat na ba kayo? Nandito na tayo sa Zeville Island. Ngayon, kung maaari lang na bumaba tayo sa barko, sa parehong pagkakasunod-sunod pa rin ang pagkakatapos ninyo sa Phase 3. Ay, ayan na naman. Pagkatapos bumaba ang nauna sa inyo, maghihintay tayo ng 2 minuto bago pwede bumaba ang susunod sa hanay. Ibig sabihin, matagal-tagal pa tayo maghihintay dito. Oo. Mananatili kayo sa islang ito ng 1 buong linggo. Sa loob ng panahong yon, ipunin niyo ang mga ID number na nagkakahalagang 6 points at saka kayo bumalik dito. Kung ganon, simulan na! Pwede nang bumaba ang aplikanteng unang nakatapos! Nakikita ko na, binibigyan nila ng lamang ang mauulit. Oo, magkakaroon sila ng mas maraming oras magtago at ang pagkakataong manmanan ng pulis ng target nila. Naka 2 minuto na! Pwede nang bumaba ang susunod! Okay, oras na! Ang pangatlo naman! Okay, fight! Sunod na ang pang-7! Ang pang-11 naman! Ang pang-15! Ang pang-20 naman! Pwede na bumaba! 2 minuto na! Pwede na sumunod ang pang-21! Paano? Ingat! Alam ko na. Maganda kung iikutin mo muna ang buong isla. Naka 2 minuto na! Pwede na bumaba ang pang-22! Opo! Doon na ako! Ingat ka! Kailangan ko na munang hanapin si Iso. Buo niya rin ang tamang paraan ng panlugis. Magaling din siya. Pero, yung dedikasyon mo rin na magiging sanhi ng pagbagsak mo. Sa wakas, naintindihan na rin ni Gon kung ano ang dapat niyang gawin para tugisin si Hisoka. Ngunit sa mga oras na yon, hindi alam ni Gon na may tumutugis na sa kanya.
number ni Hisoka. Ang bait mo namang bata. Sige, ganyan na. Nagsisimula na mabuhay ang dugo ko. Hindi talaga pwedeng kunin sa isang laban. Hindi ako mananalo sa kanya. Ibang aplikante. May isa pang sumusunod sa kanya. Target niya yung nasa harap. Ha? Sumablay! Muntik mo na ako madali. Konting-konti na lang. Sorry na lang, pero hindi mo ako mananakawan ng ganun kadali. Hindi. Maaari. Anong... Tinamaan ka ng pana ako na may mabisang tranquilizer. Mga isang linggo ka rin hindi makakagalaw. Pasensya na. Huwag ka mag-alala. Pwede kang gumapang dun sa batis para hindi ka mamatay. Sige, nakuha ko ng kailangan sa'yo. Paalam! Ang galing! Nagawa niyang itago ang presensya niya habang sinusundan niya ang target niya. Naghintay siya ng tamang pagkakataon para umatake, pero nakutuban siya ng target niya at nahilagan ng pana, kaya hindi siya nasugatan ng maluba. Pero, sa kabila nun, napaghandaan niya pa rin yun at nilagyan niya ng gamot ang pana. Yun ang tunay na manunugis. Kung may pag-asa nga akong nakawin ang ID number ni Hisoka, ganun ang dapat kong gawin. Gugulatin ko siya. Una, dapat ko siyang malapitan na hindi niya napapansin. Tapos hihintayin kong pagkakataon bago umaksyon. Ayos! Pero iba si Hisoka sa target na to. Siyempre gumagalaw siya. Hindi ko pwedeng sayangin ang pagkakataon. Dapat ko ma-check mo ang pagdadit ng ID number niya habang nakatuon ang atensyon niya sa iba. Okay! Dapat kong mabasa ang kikilos niya. Nina! Parang may mali pa rin eh. Masyado madaling basahin ang kilos ng target na ganito. Hindi magiging ganito kadali ang kilos ni Hisoka. Tama. Mas mabilis nun si Hisoka at syempre susubukan din yung umilag. Kapag hindi ako nakahuli ng ibon pagkatapos kong pag-aralan ng galaw nila, wala na akong pag-asa nakawin ng ID number ni Hisoka. Ang galing! Ang bilis nila! Mukhang imposibleng makahuli ako ng ibon sa una kong subok. Kanino ba kasi itong pangasar na numerong to? Malapit ng lumubog ang araw. Siguro dapat pumirmi ako sa isang lugar lang hanggang bukas ng umaga. Kainis! Hindi ko naisip na ganito pala kahirap ang kailangan kong gawin. Tumilim na, hindi ko na makita ng maayos. At mukhang natulog na rin yung mga ibon.
habang lumilipad sila. Ah! Hinuhuli ng mga ibon yung isda kapag tumatalon sila sa ibabaw ng tubig. Ayan na! Ganun nga. Chichepohan ko. Kung kailan alam ko magiging kilos ng target ko. Nina! Nagawa mo! Nakuha mo rin! Kailangan mo ng chepo ang pagkilos ko habang may ibang tinutugis ang target ko! Nakuha niya rin ang tamang paraan ng panlugis. Magaling din siya. Pero, yung dedikasyon mo rin na magiging sanhi ng pagbagsak mo. Sa wakas, naintindihan na rin ni Gon kung ano ang dapat niyang gawin para tugisin si Hisoka. Ngunit sa mga oras na yon, hindi alam ni Gon na may tumutugis na sa kanya. Nina! Nagawa ko! Nakuha mo rin! Kailangan ko ng chepo ang pagkilos ko habang may ibang tinutugis ang target ko! Pangalawang araw sa Seville Island, natutunan na ni Gon ang dapat niyang gawin para makuha ang numero ng target niya. Ay! Aray! Nagdudugo na pala ang kamay ko. Sabagay, 2 araw na walang pahinga ko na rin pinipihit ang pamingwit ko. Pero ngayon talagang asintado na ako sa paghuli ng mga ibon. Habang lumilipad sila pa ibaba para hulihin ang pagkain nila. Sa ganitong paraan, magagawa ko na rin nakawin ang ID number ni Hisoka. Ngayon, kailangan ko na lang siyang hanapin. Aray! Ang problema, paano ko ba siya mahahanap? Siguro pwedeng maglakad-lakad lang muna ako at papakiramdaman ko na lang siya. Ano to? Bakit nila ako pinapalibutan? Ang mga paru-parong to, naaakit sila sa amoy ng dugo. Hindi. Wala pa sa akin. Alam ko na, hindi mo pa kilala kung sino ang target mo, no? Hindi pa nga. Gusto mong sabihin ko sa'yo? Hindi. Salamat na lang. Maghahanap na lang ako ng ibang tutugisin. Naalala ko, nakita ko doon sa tore, may sugat siya sa braso. Baka mahanap ng mga paru-parong ito si Hisoka para sa akin. Ito yung nakita kong tinamaan ng pana kahapon. Galingan nyo na lang uli sa susunod na taon.
Uminahon ka! Kailangan ko lang maghintay. Sa unang pagkilos ni Hisoka. Pambihira naman. Bakit parang ang galing naman nilang lahat magtago? 2 araw na. Wala pa rin ako nakikitang ibang tao. Sinin! Oo, relax ka lang! Ako lang to, pare! Tomba! Huwag mo sabihin sa akin ako ang... Hindi! Easy ka lang! Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ikaw ang target ko. Patunayan mo muna. Oo. Ayan. Ay, buti na lang pala. Hindi ko na itapon, kundi mag-aaway na naman tayo. Umiiwas ako sa konfrontasyon. Hindi ako mag-aaksaya ng oras at lakas para labanan ng hindi ko naman target. Ikaw! Baka ako pala ang target mo. Hindi ka lang nagsasalita. Ang swerte mo lang at hindi ikaw. Number 246? Si Ponzo pala. Ha? Kilala mo pala kung kaninong number to? Bakit hindi mo ba yun alam? Ano kasi? Hindi naman sa hindi ko alam. Hindi pa lang ako nabibigyan ng pagkakataon malaman. Gusto mo ba ng impormasyon? Ano? Ang itsura niya, ginagamit niya sandata, natatanging abilidad at syempre kahinaan. Pero, may isa lang ako maliit na kondisyon. May nakain yata akong prutas na hindi dapat. Talaga lang ah? Sa totoo niyan, halos hindi nga ako makatayo ng matagal. Di ba sabi mo gusto mo maging doktor? Baka naman may gamot ka dyan sa siranchan. Okay. Huwag ka lang magkalat dyan. Marami akong gamot dito. Kahit pang diarrhea o sakit ng tiyan, meron ako dito. Naku, salamat. Mabuti na lang at... Impormasyon muna. Ang sama mo talaga. Si Ponzo, kung hindi mo pa alam, babae siya. Babae? Sa pagkakaalam ko, 5 sa 24 na aplikanteng kasama natin dito sa isla ngayon ang gumagamit ng iba't ibang uri ng sandatang kemikal. Isa na ron si Ponzo. Siya pala yun. At bukod pa ron, alam ko eksperto din siya sa paggawa at paggamit ng maraming uri ng gamot. Pero napakasimple lang ng taktika niya. Magtago at maghintay. Maghintay? Gumagawa siya ng patibong at pagkatapos, hihintayin niya mabitag doon ang target niya. Ganun pala. Maliban doon at sa mga gamot niya, wala kang dapat ipag-alala. Pagdating sa malapit ng engkwentro na mano-mano, 100% garantisadong ikaw mananalo. Kapag nakita mo siya, dapat na hindi ka mga yapak mo at iwasan mong namoy kanya sa hangin. Matilig siya at malalaman niya kagad kung may sumusunod sa kanya, kaya mahirap siyang daanin sa gulatan. Yun na lahat ang nalalaman ko. Yung gamot dali na. Okay. Para sigurado lumayo ka muna sa akin, pwede. Bilisan mo naman. Hindi ko na kaya. Lagot! Sorry, pero nakuha na namin tong numero mo. Alam ko nang nasa loob ng portfolio mo ang numero mo. Tomba! Pinagkaisahan niyo ako! Kuha mo rin. Hindi ko na pala kailangan ng gamot mo. Meron akong dalang sarili ko. Pagtatapat ko na rin na ikaw talaga ang target ko. Galing ko umarte, hindi ba? Pero yung card na pinakita mo sa akin, Ako ang may-ari ng card na pinakita niya sa'yo. At yung kay Tomba, nasa akin. Magpalit kami para madali ka naming maloko. Nagpaloko ka naman, kaya nagtagumpay kami. Kita na lang tayo next year. walang iya kayo! Pagbabayaran ang ginawa niyo! Tomba, kita na lang tayo sa dating tagpuan. Okay! Bumalik ka rito! Lilitsunin kitang panagkalabaw ka! Hoy, baka nakakalimutan mo. Hindi ako may hawak ng numero mo. Wala akong pakialam! Alam mo, hindi ko na kasalanan yun. Kung isa kang baguhan na madaling loko ulit, walang kasalanan. Umanda ka sa akin! At hindi ka na baguhan, tuto ka pa. Kung hanggang kasi, kaya ka naloko. Pagsasalip ko yan sa pinakamadaling paraan para manalo. Sangayon ako sa pangalawa mong sinabi, pero tutol ako sa una. Kahit hunghang pa siya, mali ang manloko ng iba. Grabe ka! Mario, gusto mong magsanib puwersa? Nakita ko na.
Ang mga bagong target ni Hisoka, sina Kurapika at Leorio. Habang tinatarget naman ni Kon ang numero ni Hisoka, patuloy ang ika-4 na pagsusulit ng Hunger Exams at 4 na araw na lang ang nalalabik. Naku, pasensya ka na. Naging pabaya ako at nakatakas siya. Imposible yun. Mula ako nagbakawa siyang pagbigyan mo ang huling kagustuhan niya bago siya matuluyan. At pinagbigyan mo naman, tama ba? Eh kasi naman, nakakaawas siya. Hindi na siya magtatagal kahit anong gawin niya. Hindi ka na dapat nakikisimpatya sa mga katunggali na wala namang sabi. Hindi lahat. Marunong naman ako mamili. Wala akong interes sa mga laban na walang patutunguhan. Nangihinayang lang ako sa mga may malaking potensyal kaya ako sila hinahayaan. Sige, matutulog muna ako dito hanggang sa huling araw. Good luck na lang. Bumalik ka dito, taong ka! Isoli mo ang numero ko! Subukan mo kami ulit kung kaya mo! Ayos! Mabuti na lang at nabawi pa natin ang numero ko. At nakuha ko na rin ang ID number ni Tomba, pati na rin yung kay number 118. Grabe ka. Si Tomba pala ang target mo. Hindi mo sinasabi sa akin. Pero salamat sa pagsagip mo sa akin, ha? Huwag ka nang magpasalamat. Ayoko mapansin ni Tomba na tinitiktikan ko siya kaya hindi agad ako nagpakita nung dampahin ka nila. Hinayaan ko munang maglaban kayo. Ano ka mo? Naisip ko din kasi na walang silbi sa akin na makipagsani puwersa sa'yo. Kung masyado kang lambat, hindi mo sila kayang labanan. Kung iskoran ko ang performance mo, ang totoo, pasang-awa ka lang sa akin. Grabe, napaka-humble mo talaga. Pero inaamin ko, tama si Tomba. Mas madali nga makipagsanib puwersa. 4 na araw na lang. Magtulungan na tayo. Oo, Ngayon nakuha mo na ang numero ng target mo at naitago mo na ang sayo. Ibig sabihin mo may 6 points ka na. Di wala ka ng problema. yun ay kung hindi niya mababawi sa akin ang numero niya. Yung ID number ni 118, 1 point lang ang katumbas nun para sa ating dalawa. Oo, pero itago mo pa rin. Baka sakali magamit natin yan. Ngayon naman, kailangan natin hanapin ang target mo. Si number 246, si Ponzu. Huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Ako pang sinabihan mo niyan. Oo nga pala. Mas magaling ka sa akin. Kanina ka pa nakabuntot mula nung mag-umpisa ang exam. Bulok naman ang diskarte mo. Lumabas ka na dyan. Maglaro tayo. Bakit ayaw mong lumabas? Alam kong nandiyan ka. Kailan niya ako napansin? Kung ayaw mong pumunta sa akin, ako na lang ang pupunta sa'yo. Wala akong magagawa. Sa lagay na to, kailangan ko siya sugurin. Kanina pa ba siya doon? Hinahamon kita sa isang duelo. Sige ba? Ito na yun. Laban! Malapit nang dumating ang pagkakataon ko. Sa oras na tapusin ni Hisoka ang kalaban.
Hisoka! Hisoka, sabihin mo, bakit? Ayaw mo akong labanan. Kapag patuloy kitang iilagan, mamamatay ka rin naman kahit wala akong gawin. Pinapahiwatig ng kawan ng mga hemotrophic na paru-paro sa likod mo na malubhan na ang lagay ng sugat na natamo mo. May iba ka na kalaban at napuruhan ka na niyan, di ba? Pero nauunawaan kong kagustuhan mong mamatay ng magdangal sa isang laban. Sinumali, kung talagang nauunawaan mo ako, bakit pinagkakito pa sa akin ang huli kong kaibigan na mamatay sa laban? Sorry, hindi ako interesado sa mga patay na. Ano? Hindi ba ako? Hindi ba? Patay ka na, nakikita ko sa'yo. Sa mga mata mo. Paalam na. Naku, pasensya ka na. Naging babaya ako at nakatakas siya. Imposible yun. Hula ako nagmakaawa siyang pagbigyan mo ang huling kagustuhan niya bago siya matuluyan. At pinagbigyan mo naman, tama ba? Eh kasi naman, nakakaawa siya. Hindi rin siya magtatagal kahit anong gawin niya. Hindi ka na dapat nakikisimpatya sa mga katunggali mo wala ng silbi. Ganun ka rin naman noon, hindi ba, Hisoka? Tinatalikuran mo ang katunggali mo bago matapos ang laban. Hindi lahat. Marunong naman ako mamili. Wala akong interes sa mga laban na walang patutunguhan. Nangihinayang lang ako sa mga may malaking potensyal kaya ako sila hinahayaan. Hindi mo ba kukunin ang numero niya? Nakuha ko na kanina. Nakaipon na ako ng sapat na puntos kaya hindi ko na kailangan itong sobra ko. Sa'yo na lang. Kanino naman to? Ewan ko kung sino yun pero sinubukan niya akong barilin. Napikon na ako sa kanya. Kaya yun, niligpit ko siya. Paano? Nakakaliw to yung ginagawa mo yan. Mahirap din para sa akin ang panatili na kayo kung yun. Yan, mas maginhawa na. Sige, matutulog muna ako dito hanggang sa huling araw. Good luck na lang. Mukhang lalo yatang tumidilim ah. Mas lalo kang dapat maging listo. Kapag ganitong madilim, mas madali ka magiging target para sa iba. Alam ko naman yun, no? Mukhang kailangan ko pa ng 2 pang puntos. Makapaghanap nga ng pwede kong bibiktimahin. Ito na talaga. Nakita ko na. Ang mga bagong target ni Hisoka, sina Kurapika at Leorio. Habang tinatarget naman ni Kon, ang numero ni Hisoka, patuloy ang ika-4 na pagsusulit ng hunger exams at 4 na araw na lang ang nalalabik. Naku, pasensya ka na. Naging babaya ako at nakatakas siya. Imposible yun. Hula ako nagmakaawa siyang pagbigyan mo ang huling kagustuhan niya bago siya matuluyan. At pinagbigyan mo naman, tama ba? Eh kasi naman, nakakaawa siya. Hindi rin siya magtatagal kahit anong gawin niya.
Hindi ka na dapat nakikisimpatya sa mga katunggali na wala namang silbi. Hindi lahat. Marunong naman ako mamili. Wala akong interes sa mga laban na walang patutunguhan. Nangihinayang lang ako sa mga may malaking potensyal kaya ako sila hinahayaan. Ang mga bagong target ni Hisoka, sina Kurapika at Leorio, habang tinatarget naman ni Gon ang numero ni Hisoka. Sa katahimikan ng gabi, tiyak na may magaganap sa pagitan nilang apat. Ngayon na! Silang dalawa nga yun. Magiging masaya to. Nakakita na si Hisoka ng mga bibiktimahin. Leorio, Kurapika! Bakit si Leorio at Kurapika pa? Hindi kasama sa plano to! Anong gagawin ko? Malas naman. Susunod ako sa plano. Kailangan kukunin ang numero niya kapag umatake siya. Baka hindi na ako mabigyan ng iba pang pagkakataon kapag pinalampas ko pa to. Kailangan ko silang tulungan. Kapag nagsimula silang maglaban, babaguhin ko ang plano. Nalaman ko na kung sino ang target ko, pati na mga kahinaan niya at lahat. Pero ngayon, paano ko naman siya mahanap sa napakalaking islang ito? Hindi ba sayang lang sa pagod ito naglalakad tayo ng ganito na walang patutunguhan? At hamak na mas sayang sa pagod yung ginagawa mong walang tigil na karereklamo habang naglalakad. Madaling sabihin niya para sa'yo dahil may 6 points ka na. Wala ka ng problema. Samantalang ako, hindi ko pa nakikita ni Anino ng target ko hanggang ngayon. Musta? Hisoka, ikaw? Akalain mo't nagkita tayo rito. Pagkakataon niya naman. Puro mga taong hindi ko gusto makita nakakasalubong ko. Tamang-tama. Nagkataon na kailangan ko ng 2 pang puntos. Ibibigay niyo ba sa akin ang mga numero niyo? Ibigay sa'yo? Ano ang akala mo sa amin? Manigas ka! Yorio! Sabi mo, kailangan mo pa ng 2 puntos. Kung ganun, parang sinabi mo na rin na hindi kami ang target mo. Tama bang intindi ko? Sa pagkakaalala ko, akong unang nagtanong. Yung mga ID number ninyo, ibibigay niyo o hindi? Depende sa sagot mo. Sa ngayon, 4 ang hawak naming numero. Yung sa akin, yung sa target ko, yung kay Leorio, at numerong 1 puntos lang ang halaga sa amin. Sa 4 na yun, ang natitira doon na maaaring maging numero ng target mo ay dadalawa lang. Yung sa akin, o yung ID number na nagkakahalaga ng 1 puntos. Ang ID number ni Leorio ay 403, na siya namang target ni number 16, si Tomba. At yung number 16 ang numero na nagkataon namang target ko. Dahil iba-iba tayo ng target at di pwedeng magdoble. Yung number 16 at 403 ay labas na. Maaari. Totoo ang sinabi mo. Wala sa 2 yun ang target ko. Ano ngayon? Ang problema, yung 2 natitirang numero. Kung papayag ka, kunin mo na lang ang salang numero at hayaan mo kaming makaalis. Ibibigay na namin, sa'yo na yon. Pero, hindi ako papayag na kunin mo ang numero ko. At syempre, lalong hindi yung 2 nauna. Kung magpupumilit kang kunin ang mga yon, kailangan, harapin mo muna ako. Naiintriga lang ako. Ano ba ang ID number mo? Number 404. Sige, payag ako. May kasunduan na tayo. Yung isang ID number lang ang kukunin ko.
iniiwan ko dito. Hindi nyo kailangan mabahala. Hindi ako gagalaw sa kinatatayuan ko hanggang makaalis kayo. Ilang araw pa lang ang nakalipas, hindi ko na sila makilala sa laki ng inunlad nila. Kaya lang, marami pa silang dapat matutunan. Bakit ba kung ano pa yung hilaw na prutas, siya pang pinaka nakakainganyo? Sayang naman. Hindi ito yung hinahanap kong numero. Mabuti na lang. Kaya lang ngayon, isang pagkakataon na lang ang natitira sa akin. Kapag nakita na ni Hisok ang susunod niyang tatargetin, sandali lang. Paano kung yung susunod na mahanap na target ni Hisoka, hindi rin niya gustong labanan at magkasundo ulit sila? Oo nga naman. Kapag inabot lang ng sunod na aplikante ang ID number niya kay Hisoka, ibig sabihin maglalaho ng pagkakataon ko at mababaliwala ang plinahan ko. Naloko na! Bakit hindi ko man lang naisip ang posibilidad na yun? Nakakatakot! Ayoko na! Gusto ko na tumakbo! Nararamdaman ko matinding aura niya. Naku, masama na to. Yung dalawang yun, kasalanan nila to. Dahil sa kanila masyado na bali ako nasasabik ngayon. Kailangan kong huminahon. Okay. Aalis na ako. Kaya ko to! Nawala na matinding aura niya, pero halata sa mga mata niyang nahihibang pa rin siya. Sigurado kung sasalakay siya kahit anong mangyari, kahit na isuko pa ng sunod na taong mahanap niya ang kanilang numero. Alam ko na, mauna na ako sa kanya para matanong ko na kung sino ang magiging biktima niya. Kailangan ko rin makahanap ng magandang mapupwestuhan kung saan madali ko mananakaw ang numero niya. Ayun! Sa lagay na to, 1 minuto lang at mamamataan na siya ni Hisoka. Kailangan kong tansyahin ng saktong lugar kung saan sila magtatagpo. Doon! Kailangan kong bilisan. Aatake si Hisoka sa oras na makita niya ang paparating na yun. Ito na, ang pagkakataon ko na awin ang numero niya. Ang huli kong pagkakataon! Yung bilog ang pipindutin ko. 5 tayo nakaabot dito at ang gusto ko, 5 din tayong papasa. Wala sa ating dapat maiwan. Gon, Kahit na parang imposible yung mahabang daan, gusto ko pa rin nasubukan natin. mahaba at mahirap na daan. Tapos binutas natin yung pader para makapusit sa maiksi at madaling daan. Aray, ang sakit ng puwet ko. Hindi ko inaasahan na matarik na padula
tuklasan pala nga sa maiksi at mabilis na daan. Tatlo lang sila. Po sa iba't ibang dako ng mundo ang mga aplikante kumukuha ng hunter exams. Kaya lahat po sila talagang kahanga-hanga. Mahusay ka rin, bata. Pamingwit ba yan? Nakakaliw naman yung sandata mo. Maaari ko bang tingnan? Ako ang kalaban mo! Huwag mo akong tatalikuran! Nandito ka ba para iligtas ang kaibigan mo? Ang bait mo namang bata. Ang ganda mong tingnan. Sige, ganyan nga. Nagsisimula ng mabuhay ang dugo mo. Ang sarap ng pagmasdan ng ganyan. Ang cute na mukha mo. Huwag ka mag-alala. Buhay pa ang kaibigan mo. Hindi siya pinatay. Congratulations, pasado siya. At syempre, pasado ka rin sa akin. Lumaki ka sanang mabuting hunter. Sa totoo lang, noong mga oras na yun, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sa sobrang kaba ko, gusto ko nang tumakbo pero hindi ko magawa. At hindi ko maintindihan kung bakit nakaramdam din ako ng matinding tuwa. Ewan ko ba? Nung magsimula ang hunter exam, 4 na ran at 4 lahat kami. Pero nung mag-ikatlong pagsusulit na ng exams, 41 na lang kaming natira. Sa inyong lahat, nandito na tayo sa lugar ng third phase ng exams. Nasa ibabaw kayo ng tori na tinatawag na Trick Tower. Trick Tower? Ngayon, dapat makarating kayo sa pinakaibabang palapag ng tori ito ng buhay. At kailangan gawin yon sa loob ng time limit na 72 oras. Saan mo kaya tayo napunta ngayon? Tumingin kayo, dun sa harap. Mga kalaho, hayaan niyong ipaliwanag ko. Tulad na nakikita ninyo sa inyong harapan, ang mga bumati sa inyo ay ilan sa mga bilanggong nakakulong dito sa Trick Tower. Pinili sila ng Hunter Exam Committee upang pangasiwahan kayo dito bilang mga examiner ninyo. At ang kailangan ninyong gawin, kailangan niyo lang naman silang matalo sa laban. Malaking sugal nga yun kung wala kang alam. Pero wala tayong magagawa. Kung ganon, sige, ako ang... Hindi, ako na mauna. Oh? Inuupo ba? Tama na! Sumuna ako! Ha? Nangyari? Baka naman biglang sumakit yung tiyan niya. Ano sa tingin niyo? Hindi rin. Tingin ko talagang naduwag siya. Sabay nating sisindihan itong 2 kandila. Kung kaninong kandila ang unang mamatayan ng apoy, siyang talo. Ano yan? Anong nangyayari sa kandila niya? Bakit biglang lumakas ng ganyan yung apoy? Malamang na may nilagay siyang pulbura o sangkap na madaling sumiklap sa loob ng kandila ni Gon. Kung ganyang kalakas ang apoy, unang mauubos ang kandila niya. Kapag mas malakas na tingin niya sa kapoy ng kandila, hindi ito basta mamamatay sa konting ihip na ngayon, di ba? Panalo! Tama bang nakikita ko? Gagambang may 12 pa. Ibig sabihin, Hindi mo na kinaya? Dapat lang dahil ako si Maki Tani, isa sa 4 na hari ng Phantom Gang. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para sumuko. Umatras ka na kundi pagsisisihan mo ang... Ha? Anong problema mo? Ba't ganyan ka makatingin?
Nasusunod na siya. Okay, alam ko na! Mag-Jacket Boy na lang tayo! Pagpustahan natin kung sino mananalo sa Jacket Boy! Bakit ka tumatawa? Ang dali lang kasi makita kung anong unang ititira mo. Oo? Nakakabasa kasi ako ng isipan ng mga tao. Yan ako kanyan! Alam ko nagsisinungaling ka kaya itigil mo na! Hindi ako natatakot sa'yo! Maniniwala ka din sa akin. Game na! Oo! Jack and Boy! O siya, pag-isipan mo ng mabuti kung anong sunod na ititira mo para malaman ko na rin. Hindi! Ah! Hindi ko na talaga alam! Sige, game na! Isa na naman pa! Batas! Ako ang panalo! Paano mo gusto maglaban? Maglaban? Nagkakamali ka. Walang magaganap na laban, pero tinitiyak ko sa'yo merong mamamatay. Mahigit 9 taon ng sentensya ko. Wala akong pakialam sa exam nyo. Ang tanging gusto ko, marinig kang sumisigaw at nagturusa. Ganun? Okay. Kung ganun, basta ang mamatay ang siyang talo. Ganun nga, may mamamatay dito ngayon. At yun ay walang iba kundi ikaw. Gamit ang mga kamay na to, pagpipira-pirasuhin ko ang katawan. Yan ang... Sa akin yan. Ibalik mo sa akin. Dalawang mundong natitira ay natitigil ninyo. Ang isang daan, mahaba at mahirap, pero lahat ay hindi mapapayagang dumaan. Ang isa naman, maiksi at madali, pero tatlo lang sa inyo ang papayagang dumaan. Yung bilog ang pipindutin ko. 5 tayo nakaabot dito at ang gusto ko, 5 din tayong papasa. Wala sa ating dapat maiwan. Gon, Kahit na parang imposible yung mahabang daan, gusto ko pa rin nasubukan natin. pinili natin ang mahaba at mahirap na daan. Tapos binutas natin yung pader para makapuslit sa maiksi at madaling daan. Aray, ang sakit ng puwet ko. Hindi ko inaasahan na matarik na padulasan pala yung nasa maiksi at mabilis na daan. Tatlo lang sila. 30 segundo na lang. Mabuti na lang, nakaabot pa rin tayo sa oras, no? Oo, puro paltos nga lang ang mga kamay ko. Number 403, Diorio, ang pang-23 na salta. Pumupaltos na rin ang mga kamay ko. Pero masaya ako't lahat tayo nakalabas sa kwartong yun ng buhay. Gon, ang galing mo talaga! Tapos na ang tatlong bahagi ng other side. 25 opisyal ang nakabasa, kabilang ng isang namatay. At ganun po nagtapos ang ikatlong pagsusulit ng Hunter exams. Nakakatuwa, hindi po ba, Tita Mito? Hindi ko alam kung ilan pang pagsusulit ang natitira, pero hindi na mahalaga. Nangako kong ipapasa ko yun. At magiging hunter din ako tulad ni Papa. Hanggang sa susunod kong sulat. Gone Freaks. Jean, kahit anong sikap ko napigilan siya, sumunod pa rin sa mga yapak mong anak mo. Sigurado akong matutuwa ka. Pinili natin ang mahaba at mahirap na daan, tapos binutas natin yung pader para makapuslit sa maiksi at madaling daan. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa na rin.